Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ano bang inaalala mo ngayong paparating na linggo? Sigurado lang, isa sa ating mga palaging iniisip ay ang tungkol sa ating problema sa pera. Pero kung tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, hindi dapat tayo mag-alala sa pera. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At lahat ng kailangan natin ay pagkakaloob niya. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng tiwala sa Kanya at naging napakalakas ng ating pag-aalala dahil sa ating mga utang, dahil sa iyong takot na mawalan ng pera. Kapatid, aminin natin ang ating mga pagkukulang sa harapan ng Diyos. At tiningin natin sa banal na misang ito na muli palakasin niya ang ating pananampalataya sa Kanya para tayo ay magkaroon ng tuwa at kapayapaan. Para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hiningin natin muli ang Kanyang awa, ang Kanyang habag. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin niya ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham
na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang panangin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hadika. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, utos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sinong naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talimhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigabayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako. Kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Paano kung makakapagsalita ang pera mo? Imagine if your money could talk. What will your money say about you? Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari na naginip daw po siya tungkol sa pera na dinodonate sa kanyang parokya. Dinala daw ng mga anghel yung mga pera sa langit. Pero bago daw nila papasukin yung mga pera sa kaharian ng Diyos, tinatanong daw yung mga pera ng mga anghel, saan sila nanggaling at kung sila ba ay karapat-dapat na makapasok sa langit. Nagsalita daw ang 1,000 peso bill. Pinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Sabi, ako po, madalas akong ginagamit para magawa ang mga tulay, ang mga daan. Ang dami ko na ring napaggawang mga chapel, simbahan, katedral, basilika. Nagsalita naman daw po ang 500 pesos. Sabi niya, ako naman po ang palaging ginagastos, pambili ng grocery ng mga ordinaryong pamilya. Sumagot naman po ang 100 peso. Sabi niya, ako po ang madalas na ino-offer sa misa. Pero yung piso,
nahiyang magsalita. Gumulong na lang daw po palayo sa mga anghel. Tinanong po siya nung ibang pera. Sabi, "Oh, saan ka pupunta? Bakit umaalis ka?" Bigla daw pong nagbuntong hininga itong piso. Anong sabi niya? "Babalik na lang ako sa mundo. Kasi ako, yung palaging ginagamit ng mga nagsusugal. Ako yung palaging ginagamit pambili ng alak. Ako yung palaging ginagamit pambili ng sigarilyo. At kung ako man ay ino-offer sa misa, bago ko ihulog dun sa buslo, nagrereklamo pa yung nagbibigay." Kayo po, mga kapatid, kung makakapagsalita ang pera mo, ano kaya ang sasabihin niya tungkol sa iyo? Baka yung iba, sasabihin nila, "Father, pipi po yung pera ko." Bakit pipi? Walang pera Di po ba? No? But if your money will talk, what will your money say about you? Because your money reflects your character. Amen? Also remember, my dear friends, where your money is spent shows where your heart truly lives. Saan mo ginagastos ang pera mo? Nandoon ang puso mo. Kaya mag-ingat po kayo pagdating sa usapan ng pera. Understand that greed shrinks our souls. Sa Ebanghelyo, narinig po natin ang isang tao, nilapitan si Jesus, nagpapatulong sa kanya. Hinihiling po niya sa Panginoon, kausapin yung kanyang kapatid para hatian daw siya dun sa kanyang mana. Bakit po hindi siya tinulungan ng Panginoon? Hindi dahil hindi po ayaw ng Diyos sa hustisya. Pero may problema yung humihingi ng tulong. Ang talagang problema niya ay kasakiman. The man was not asking for wisdom. The man was really requesting for more. At hindi ba marami sa atin ang ganyan? Meron na, pero hindi pa sapat. Kaya nga, napakaganda po nung sabi ni Pope Francis, that to have enough is a luxury. Sinong tunay na mayaman? Sila yung na nakakaramdam, alam nila, sapat na, okay na. Kaya naman, itong tao na sakim, tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Kinwento niya yung talimhaga dito sa mayaman na nagpapatayo ng mas maraming kamalig. Kung titignan niyo po yung kwento na sinabi ng ating Panginoon, pinapakita niya yung mayamang tao ay hindi naman talaga masama. Bulag lang siya. The rich man thought that life was about having more storage. But he forgot that life is really about having more service. Hindi po paramihan ang ating buhay. Sa buhay, hindi naman pinag-uusapan kung sinong pinakamarami. Pero ang mahalaga sa Diyos, kung mas marami ka bang pinaglilingkuran, mas marami ka bang tinutulungan. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Kapag dumarami ang ari-arian mo, dapat ilapad mo ang lamesa mo. Huwag mong itataas ang bakod mo. Itaas mo ang bakod mo, magiging kulungan mo yan. Itaas mo ang bakod mo, magiging libingan mo yan. You can have a wallet full of money, but you can still have an empty heart. You can have a big house, but still do not have any peace in your home. Hindi naman po masama ang magkaroon ng pera. Pero kapag sakim ka, mas minamahal mo na ang pera kesa sa Diyos. Di po ba? Kapag ganid ka, nakakalimutan mo ang lahat ng nasa iyo, hiram mo lang galing sa Diyos. My dear friends, be rich in what matters to God. The gospel ended with this line. So it is with the one who stores up treasure for himself, but is not rich in what matters to God. Paano yumayaman sa mata ng Diyos? Kailangan mo ang tatlong bagay na ito. Una, kailangan mo ng isang pusong mapagbigay. Nagbibigay kahit na walang nakakakita. But second, kailangan mong isang espiritu na nagpapasalamat. Kapag nakikita mo ang mga biyaya sa mga maliliit na bagay sa iyong buhay,
purihin mo at pasalamatan ang Diyos. At pangatlo, nagiging mayaman ka sa mata ng Diyos kapag meron kang kamay na mahabagin, maawain sa mga naghihirap. Handa kang tumulong kahit sa mga hindi humihingi sa iyo. Remember to have these three things: a generous heart, a grateful spirit, and a compassionate hand. Hindi naman po masama ang yumaman. Tuwa nga ng Diyos kapag tayo'y namumunga at umaasenso. Di po ba? Pero sana wag mong kalimutan at siguraduhin mo na hindi ka sana nabibili at sinasakal ng yaman mo. Hindi po masama ang magkaroon ng gamit. Siguraduhin mo lang at bantayan na wag kang magpapagamit sa gamit mo. The more that you give, the freer you become. Remember that. Because generosity is not about the amount. It is about the attitude. I will repeat that. Generosity is not about the amount. It is about the attitude. Tingnan mo, ano yung dahilan bakit ikaw ay nagbibigay. Tandaan po natin, hindi naman lahat na nagbibigay ay mabuti. Meron po nagbibigay para magkahiwalay lang kayo. Meron din nagbibigay madalas dahil napipilitan sila. Kapatid, hindi naman po sa halaga na susukat ang ating buhay. Hindi naman nakikitang iyong kabaitan dun sa halaga na iyong binibigay. Pero kung nanggagaling sa puso mo, sapat na yan. At yan ang nakikita ng Diyos. Why should we always be kind? Because remember, life is short. And we must make every moment count. Maiksi lang ang buhay. At ikaw ay matatandaan ng mga tao, hindi sa mga inipon mo, kundi sa mga binigay mo. The rich man said, I want to relax, to eat, to drink, and be merry. But God said, listen, you fool, tonight your life will be demanded of you. Pinaplano natin ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Pinaplano natin ang ating mga bakasyon, ang ating savings at retirement. Pero nakakalimutan natin madalas ang magplano para sa buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi natin madadala ang ating mga kotse, bahay at bank book. Pero ang madadalang lang natin ay yung mga alaala, mga tinulungan natin, ay yung mga karanasan na tayo'y nagmahal. The goal is not to die rich, but the goal is to die ready. The question is, are you ready? At sino pong handa para sa susunod na buhay? Sila yung mga payapa, sila yung mga nagmahal, sila yung mga naging tapat. It is good to ask, what will my money say about me? Kung magsasalita ang iyong pera, anong sasabihin niya tungkol sa iyo? Pagdating ng araw, tayo'y huhusgahan ng Diyos. Depende sa ating mga ginawa at titignan din niya kung paano mo ginastos yung mga biyaya na pinagkaloob niya sa iyo. Kung magsasalita ang pera mo, baka nakakaya sabihin niya na napakatakaw mo dahil tinago mo ang pera mo, kinalimutan mo ang mga minamahal mo. If your money can express itself, will you see a happy money or a crying money? Hari nawa sa iyong pera, magkaroon ng kwento ng pagmamahal. At naway sa bawat pera natin, magamit po natin yan sa pagbibigay ng kapurihan at pasasalamat sa Diyos. Remember, if your money is not serving God, you have a dirty money. You have bad money. Amen? Kaya binigyan ka ng pera ng Diyos, hindi lang para sa iyo yan, kundi para paglingkuran mo siya sa pamagitan ng iyong paglilingkod at pagmamahal sa iyong kapwa. Amen? Remember, at the end of our life, God will not check your balance sheet, but God will check the balance of your love. Dasal po tayo, way tulungan tayo ng Diyos na gamitin natin mabuti ang biyaya, ang pera na pinagkakalob niya sa atin. Paglingkuran mo siya sa pamagitan, paglilingkod mo sa iyong kapwa. Huwag kang madamot, maging mabait ka. At diyan ka magiging malaya, magiging masaya. Amen.
Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga reliyosoy, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang katarungan at pagkapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakakaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, pinapasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutan gamit ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ang mga banal na kapiling mo lagi ay iyong paggiliw sa pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, ang kasakiman, pinapaliit ang ating mga kaluluwa. But what magnifies our souls, if we want to get the attention of God, we have to be generous. Because generosity frees your soul. Nakasulat, turo ng ating Panginoon. Magbigay ka at pupunuin ka ng Panginoon na may kapal, siksik, iliglig, umaapaw. Huwag ka masyado mag-alala sa pera. Yan po ang palaging habiling ko sa mga kinakasal ko. Problemahin nyo ng lahat, wag lang pera. Dahil kapag tunay kang naniniwala, nagtitiwala sa Diyos, ang Panginoon, siyang hahanap ng paraan para magkapera ka. Pero kung gusto mo dumami pa, kung ano ang meron sa'yo, magbigay ka. Because the more that you give, the more that you receive. Pero isipin nyo din po na tayo'y para mga bato-balani. Ano po yun? Magnet. Kung sino ka, kung ano ka, yan ang lumalapit sa'yo. So ask yourself the question, what is your money saying about you? Kung talagang makikita mo, magsasalita lang ang iyong pera, umiiyak yan, malungkot. Kaya, yan ang iyong na-attract. Yan ang lumalapit sa iyo. Puro lungkot. Puro bigat. Kung gusto mong maging masaya, ang pagpasok ng pera sa iyo, kailangan gamitin mo yan sa paglilingkod mo sa Diyos sa pamagitan ng pagtulong mo sa minamahal ng Diyos ang iyong mga kapwa. Always trust God. Kaya po, ngayong paparating na linggo, assignment ko sa inyo, please, do not worry about money. Kapag sumasagi na sa isip nyo, tapon nyo sa Diyos. Iwan nyo sa Diyos. Leave all of your worries to God. And say, I trust in you, Lord. You are the provider. 12 years na po akong pari. 3 na po ang mga napagawa kong simbahan. Pero ko'y namamangha. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, bigla na lang dumadating ang biyaya ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, kapatid, pasalamat ka na. Dahil merong ginagawa ang Diyos para pagkalooban ka niya, para magawa mong misyon mo dito sa mundo. Ang mas alalahanin mo ay kung paano mo paglilingkuran ang Diyos, huwag kang mag-aalala sa pera. Kung gustong maging masaya, unahin mo siya, ihuli mo ang pera. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.